So maraming natatanong dito, no, sa naka-installed na frame or wall or parang harang, no, sa area na yan, no, sa may railings ng tulay natin dito sa 700 meter long na tulay dito sa may Santa Ana Wharf, Magsaysay or Santa Ana Wharf segment. So ngayon, binalikan na ulit natin kasi tinignan ko yung mga articles, no, kung anong meron sa tulay na to dito, kung ano tawag dyan. So ang nakita ko, ito pala ay fiberglass wall, no, or fiber wall glass or mga gano'n, no, basta fiber walls, no, ang tawag dyan. So dati, ang impression ko dito, akala ko yan ay ginagamit yan or ginawa yan dyan, in-install na sadya para gamitin siya as a shield, no, against the ray of the lights of the sunlights, diba? So for example, may mga construction worker, so habang nagtatrabaho sila, tapos yung araw ay palubog na, no, so syempre like mga around mga 3 PM, no, 3 PM to 4 PM, so yung araw dyan, syempre yung sun rays ho niya, diretso ho dito, so maiinitan yung mga construction worker. So yun po yung akala ko dati, na ibig sabihin nun is parang temporary lang siya, no, kasi kapag okay na tong tulay na to dito, 100% passable na siya or functional na siya, so tatanggalin na yan, tapos papalitan na siya ng mas aesthetic, mas magandang disenyo ng railings or wallings dito sa area na to dito sa sa tulay ng Santa Ana Wharf segment. Pero yun pala, napag-alaman ko, ito na pala talaga yun, no, for good na to. So ibig sabihin, itong tawag pala dito is fiberglass walls. So ang purpose ho nito, ano bang to? Yun na nga, may mga nagtatanong marami, no, sa mga comment section ko, ano nga bang to, purpose nito, anong intention, no, serve as what, no, for what purposes. So yun, inisip ko nga na yun, ang purpose is para hindi nga mainitan yung mga construction worker. Pero inapag-alaman ko na ito pala ay protection, no, para sa mga, for example, depression, may mga depressed na mga tao. Alam niyo yung yung sa may Bolton Bridge, balikan ho natin. I mean, isingit ho natin yung Bolton Bridge in sa may Bangkirohan Bridge. Di ba napakababa lang ng railings nila doon. So maaaring may mga insidente na tatalon doon. Marami talaga, no, may mga naibalita, marami na inatake ng matinding depression, kalungkutan sa buhay. So tumalon, no, nag-attempt talaga na tumalon, tapos yun na save ng ating kapulisan. So dito sa area na to dito, parang hindi na siguro hahayaan ng ating city government na magkaroon pa ng ganong insidente na may mag-a-attempt, no, na magpapatiwakal, tatalon sa tulay. So ang ginawa rito is parang yan na yung purpose niyan. So just in case na meron ng gagamitin itong area na to dito as a opportunity para kitilin, no, tapusin ang kanilang sariling buhay. So yan ang purpose ng na yan, fiber wall glass na yan. So fiber wall glass pala is tinignan ko rin siya sa Wikipedia, no, naghahanap-hanap ho tayo ng mga information na makuha ho natin. So madalas ho siyang ginagamit sa, alam niyo yung if you're from Tagum City or nakakadaan ka na ba ng Tagum City minsan, nakikita mo yung yung, di ba meron silang sa may St. Mary's College sa nila sa may National Highway. Alam niyo yung St. Mary's College, yung bago yung approaching pa lang sa sa kanilang flyover. Di ba mayroong dyan, mayroong underpass sa area nila, which is hindi ko pa rin nadaanan yung minsan pala pag ako'y makapunta ng Tagum City, i-vlog rin ho natin yun. Okay, going back, no, so yung nakikita ho natin doon na parang wallings, no, sa parang hagdanan. So yun, ganyan ang yung itsura, kulay blue. So that's what we call fiberglass walls. So for good na yan dyan. Tapos kita nyo ang design, bakit ko nasabi na yung purpose, although hindi yun kumpirmado kung yun ba talaga. So baka mayroong taga City Engineering Office, taga DPWH dyan na nanonood ho nito, or may kamag-anak na nagtatrabaho sa ganong departamento, may kamag-anak, tatay, kapatid, nanay o kakilala, no, friends, no, na nagtatrabaho nga sa DPWH in the DPWH, tsaka ano pa bang DPWH, no. Si pwedeng pakitanong, no, kung yun ba talaga yung purpose, ito bang sinasabi ko dito is kumpirmado bang yun yung pinaka main goals ho talaga, bakit ganyan yung in-install dyan na walls, no, sa gilid ng tulay natin. Kasi parang para sa akin yan parang disadvantage yan para sa mga taong mahilig mag-adventure, mahilig maggala, mahilig mag-road trip, mag-road tour, na tawag nito yung ang hilig-hilig manood talaga sa window view. So, diba kasi ganun ako kapag ako'y bumabiyahe, kapag kalulan ako ng mga kahit anong uri ng sasakyan, talagang window view ho talaga yung aking kinukuha na seats para makita ko yung mga madadaanan ng mga view. Oo, kasi hindi nga ako pala tulog kapag biyahe. So gusto kong makita yung yung ating window view kung gaano kaganda. So for example, magta-traverse ka diyan, papunta kang sabihin natin na Arcastillo. So isa to sa makikita mong magandang view dito sa Magsaysay Park. Kaso nga lang,
So ngayon kung hindi naman bus ang iyong sasakyan or hindi naman matataas na mga sasakyan ng hindi mga high mga elevated no na mga vehicles ang iyong masasakyan, for example naka-pick up truck ka lang or naka-kotse ka or naka-taxi, hindi ka naman din talaga makakadungaw. So hindi mo makikita no ang iyong view rito sa may Magsaysay Park. Hindi mo to makikita dito kung anong hitsura, anong mga ginagawa ng mga tao. Hindi mo masusulyapan ng ilang segundo the moment na ikay dadaan dito sa 700 meter long na tulay na to, kasi nga dahil merong ngang railings yan, hindi yan transparent masyado, although transparent siya kasi yun nga, tingnan natin yung transparency niya ha. So hindi siya ganun ka clear, di ba? So ngayon kapag ikaw ay napapadaan ka na sa excuses, kung ikaw ay napapadaan na sa mga subway ng nakakadaan ka na sa subway ng Ayala Avenue sa Makati, ikaw ay napapadaan na sa subway nga ng St. Mary's College sa Tagum City, kung ikaw ay napapadaan na sa mga ano pa bang mga lugar natin dito sa Davao na may ganito, parang wala no, sa Davao City wala tayong makikitang masyadong gumagamit ng fiber wall glass dito sa Davao City. Airport, fiber wall glass ba yung sa airport, yung sa natin sa airport no, sa Davao City International Airport yung bagong gawa lang nila doon, bagong renovate so ganyan makikita natin madalas. At saka ginagamit din pala yan pang sa mga canopy ng mga bus station sa Manila. For example meron din mga bus station na ginagamit ho yan as railings, ay ibig ko sabihin na canopy no, parang bubong kapag sisilong tayo habang nag-aabang tayo ng bus. So yan ay magsiserve as protection din siya mula sa ulan and ulan tsaka sa sun rays no, kapag yan sa sa mga bus station. Pero dito hindi siya makapag-protect sa ulan gawa nung syempre di naman yan pa pa ganyan no. Hindi siya bubong style, so lang siya wall. So walling yung kanyang yung design. Tapos yung kanyang pakurba, kita niyo yung design niya papasok paloob. Parang ganito, for example, tingnan mo rin itong dito sa may yung fencing nila diyan, 'di ba? Paloob din papasok. So ibig sabihin, ang purpose ho niyan, ang mga tao na nasa loob ay hindi makakalabas, hindi makakaakyat palabas, papasok. I mean, galing sa loob papalabas ng tulay or ng coastal road. Hindi makalabas kasi nga papasok paloob no. Yung tawag nito, payoko paloob yung disenyo. 'Di ba? Kita niyo 'yan. So kung may mga tagalabas naman, for example mga residente dito gustong tatalon no, gusto mag over the backhood, siguro with their own risk pwede naman lang gagawin yun kasi nga magagawa nila yan no, mahahanapan ng paraan yan. For example gagamit sila ng mga makakapal na mga plywood, di ba? Tapos yan pwede sila umakyat tapos talon, di ba? Kasi ang parang pabor no, pabor siya para tumalon paloob kaysa sa tumalon from loob palabas. So ito naman dito, railings, itong fiber glass wall. So yun po yung purpose niya no. Yun ang nakita ko no. Base lang sa aking parang lohika, 'di ba? Sa ating logic. Sa ating interpretation no, base sa mga bagay-bagay na nakita ho natin. So yun po yung yung aking analysis. So parang yun ang purpose niyan. Protection, pwede rin no, para ma-protect din yung natin mula sa pagkasira ng tulay. Siyempre, di ba isa sa makakasira talaga ng mga establishmento sa mga concrete bridges is yung ulan tsaka init, di ba? So at least kapag hindi siya ganoon ka-expose, hindi ganoon kahaba ang kanyang exposure sa init ng araw kasi nga merong wall. Kapag mga alas 2 na ng hapon, alas 3 yan yung nakita ko lang purpose dito. Kayo sa tingin niyo ang purpose? So ulitin ko ang purpose dito na nakikita ko dito is yung nasa site ko lang ay yun nga, para unang-una pag mayroong tao na atikihin ng matinding depression, may mga taong atikihin ng depression, kalungkutan, problema sa buhay, so gusto nilang magpaktiwakan, gusto nilang magtapusin, ikitilin ang sariling buhay, so hindi sila makakatalon basta-basta kasi nga ang disenyo ng tulay, wallings. Sige, kaunan muna natin intermission muna si dump truck. Grabe ang ganito pala kalaki yung high tide dito. Nagva-vanish yung ginagawang temporary na daanan. Grabe yung high tide. O yun na nga, balikan natin. So yun lang ang aking na-site talaga na
ang nasite ko dito na purpose is yun na nga para pag may atakehin ng depression, gusto magpatikwal, magpakamatay, magpatiwahal or tatalon sa tulay, so hindi siya magagawa. Hindi na magagawa kasi nga wala, napaka zero ang chances, no. Walang chance. Kasi nga paloob papasok yung style ng ano ng wall. And pangalawa, yun na nga para maprotektahan yung tulay mula sa init ng araw. Pangatlo is yun din, no, meron na tayo mga ano dito, mga government offices. Meron tayo ditong Comelec. So dito na area, Comelec tayo dito, di ba? So just in case na terrorism act, di ba? Or act of terrorism. So hindi rin sila mahagawa ng kailang intention kasi nga mataas din yan eh. Parang nasa ilang metro ba yan? 10 meters. Oo, I think no, sa 10 meters mataas. Kita niyo 'yon mga tao, di ba? May tao diyan, oh. Di ba may tao? So estimated natin yung tao na yan, nasa ano yan eh, nasa mga 5'6" ang height niyan, no? Estimated na lang kasi yun talaga yung pinaka ano natin, no, pinaka standard na height sa Pilipinas sa mga lalaki. So 5'6". So ibig sabihin hindi yan bababa sa mga ano, sa mga 10 feet ang taas ng ano railings na yan. So ibig sabihin hindi siya mahagawa ng ano, yung kanya meron mga terrorism, act of terrorism. So hindi na mahagawa yan dito sa ating mga government offices. So ano nga bang mga government offices natin dito? Yun na nga, Comelec office dito na area, CSSDO, DPWH, no? Parang meron ba DPWH? Senro, yun, pwede Senro. Tsaka police office meron tayo diyan. Tapos dito naman na area is makikita ho natin yung Task Force Davao, Coast Guard, mga ganong ano agency, no? So lalo na sa area na yan, estimated natin na sa mga ano yan eh, ilang feet ba to dito. Imamata na lang natin ha, estimated ha, more or less. So itong haba nito, yung long is ano 700 meters long. Pero yung kanya namang taas ay nasa mga 50 feet, no? Hindi bababa sa 50 feet. Yun ang aking estimation. So maaaring iba rin sa inyo, no? So kanya-kanya tayo ng ano ng power of estimation or estimate or escalation. So kanya-kanya tayo ng ano kakayahan or kapasidad mag-estima ng height. So estima ko yan is nasa mga ano, hindi yan bababa sa 50 feet. Yun lang. So ibig sabihin 50 feet is enough na ho yan para masilip, no, yung opisina ng ating mga government departments or mga government agencies. Yan ang task force in the Coast Guard. Ganun na mga departamento. So yun po yung purpose ng ano ng railings na to dito na nakikita ho natin. Itong fiber wall glass or fiber glass wall. Kayo nang bahala dyan. Mix and match lang ho yan, parang Jollibee lang. So yun na siguro, maraming thank you sa mga nanonood dyan. I-feature ko muna natin tong ano, mga bata na nag-i-enjoy sa high tide. Kita nyo ba? Diba? Diba? So nag-i-enjoy sila sa paliligo sa high tide, mga bata. Siyempre pag ganyang mga edad, wala pa namang arte talaga sa katawan yung mga yan eh. Hindi pa nila alam, hindi pa nila kilala yung kati sa balat. Yun, no? Okay na tayo dito. Thank you for watching high tide. Nag-i-enjoy. Dito naman na side mga fishermen yung nag-i-enjoy sa paliligo. At dito na ang nag-i-enjoy naman ay ang mga mga bystander na nagpapalipas ang oras. Okay na tayo dito. Thank you for watching. Ingat saya nagustuhan yung topic ko natin. Comment box. Usap-usap tayo dyan kung ano sa tingin nyo. Open for healthy conversations and opinions.